Wala nang tsansa ang kahit sino sa kanila. Kung may magmiraglo ba dyan? Umaasa naman daw ang kampo ni Aquino na kung magbago man ang survey, ito ay dahil lalaki pa ang lamang nito kay Villar. Ito sa pag-refocus o campaign, yun na inaasahan po namin. At yung ating katunggali ay sa aming pananaw, may mga issues sa dapat sana niya sinagot, hindi po niya sinagot. Desisyon po niya, kaya thank you po sa kanya. Ang kampo naman ni Villar, tanggap daw ang resulta ng pinakabagong SWS survey. Posible anilang resulta ito ng pagpukol kay Villar ng iba't ibang issue. Ay, hindi naman one-on-one yung labanan dito. Ang nangyari is maraming rest back si Noynoy. Maraming tumutulong sa kanya na presidential balls. And you have the others na essentially pinagtutulungan si Manny Villar. Kasunod din na Aquino at Villar, pumapangatlo sa survey si Joseph Estrada na sumipa ng 4 na puntos ang survey ratings mula Pebrero. Sabi ng kampo ni Erap, inaasahan nilang aakyat pa ang survey rating ng dating Pangulo habang patuloy ang kampanya. Number 4 naman sa survey si Gilbert Teodoro na nananatili sa 6 percentage points nitong Marso. Paniwala ng palasyo, tataas din ang survey ratings ng kanilang manok sa mga darating na linggo. Well, I think the survey would have been conducted before the actual start of the local campaign, no? Although ngayon lumalabas ang resulta. So that would still not be, hindi pa kasama dyan yung epekto na magsimula na local campaign. Number 5 naman sa survey si Senador Richard Gordon na sinundan ni Brother Eddie Villanueva. Wala pang 1% naman ang nakuha ni na JC De Los Reyes, Nicanor Perlas at Jambi Madrigal. Sa vice presidential race naman, nangunguna pa rin si Mar Rojas, kasunod si Loren Legarda, Jejo Marbinay, Bayani Fernando, Edu Manzano, Perfecto Yasay, Jun Chipeco at Jay Sonsa. Para sa unang balita, Sandra Aguinaldo reporting. Sa ating Health Watch, epekto ng menthol na sigarilyo sa kalusugan, pag-aaralan sa Amerika. Kasamang pag-aaralan ng US Food and Drug Administration ang epekto nito sa mga bata at ethnic groups. Pagpaplanuhan din kung paano i-regulate ang menthol cigarettes. Babantayan naman daw ng mga kumpanya ng sigarilyo ang gagawing pag-aaral. Ang menthol kasi ang isa sa mga uri ng sigarilyo na marami pa rin ang bumibili. Pag-atake ng 2 babaeng suicide bomber sa underground railway system sa Russia, 37 ang patay. Nauna nilang pinasabog ang Lubyanka Station sa Moscow. Pagkatapos ng 45 minuto, naganap naman ang pagsabog sa Park Coterie Station. Naparilisa ang transportasyon dahil sa nangyaring pag-atake. Samantala, kinumpirma ng Department of Foreign Affairs na isang Pilipina ang sugatan sa pagsabog. Kinilala ang biktima na si Maria Eileen Ponting na nagtamo ng minor injuries sa mukha. Rescue operation para sa 153 minerong na-trap sa China, puspusa na. Nakulong sa tunnel ang mga minero ng aksidenteng masira ang lumang tubo. Dahil dyan tumagas ang tubig sa tunnel kaya hindi sila makalabas. Sa ngayon wala ng contact ang mga rescuers sa mga minero. Paghahanda ng mga Hudyo sa Jerusalem para sa Pasko o Passover Festival sa pagsisimula ng Semana Santa, puspusa na. Kabilang dito ang paghuhugas ng pinggan sa kumukulong tubig. Bawal kasing gamitin ang mga ito sa Semana Santa hanggat hindi dumaraan sa purification process. Kailangan daw kasing matanggal ang bakas sa mga pagkain ginamitan ng pampaalsa, kagaya ng tinapay. Samantala, isinara na ng Israeli police ang border ng West Bank sa lahat ng Palestino. Baka daw kasi samantalahin ng mga militante ang Semana Santa para umatake. Sundalong miyembro ng International Red Cross, pinakawalan ng mga rebelde sa Colombia. Emosyonal ang pagbabalik ni Private Joshua Calvo na naging bihag ng Revolutionary Armed Forces of Colombia simula pa noong April 2009. Sinalubong siya ng kanyang ama at kapatid matapos sunduin ang mga otoridad sa kagubatan. Nakikipag-bargain ngayon ang mga rebelde sa mga otoridad para palayain ang mga kasamahan nila kapalit ng mga bihag pa nilang pulis at sundalo. Ang mga rebelde ang tinuturong nasa likod ng ilang pambobomba sa Colombia. Amazing Balita! Disyerto sa Sinai Province sa Egypt muling nabuhay ng maulanan matapos ang 14 na taon. Dahil dito nagsimula ng tumubo uli ang mga halaman. Nagkaroon na rin ng tubig ang sand dams na ginawa 17 taon na nakakaraan. Ang mga Bedouin na nakatira sa lugar, nakapagtanim na rin ng mga pakwan. Pero kung hindi uulan uli, pinangangambahang matutuyo rin ang mga dam sa loob ng 1 buwan.
Luxury weddings nauuso sa China. Mabili raw ngayon doon ang mga wedding gowns na gumagamit ng mahal na tela. Ang presyo ng mga gown umabot ng katumbas mahigit 1,000 piso. Ginastusan din ng malaki ang mga wedding planner, photographer at marami pang iba. Umabot na nga raw sa mahigit $58 billion ang halaga ng industriya ng kasal sa China. Parang daw kasi sa China ang kasal para maipakita ang yaman ng magkasintahan. Noong 2009, umabot sa mahigit 11 milyong magkasintahan ang nagpakasal sa China. Ang latest sa entertainment news, ihirit naman sa atin ng morning kachika natin na si Luan D. Luan? Mga pelikula at movie personalities na paborito ng readers ng British magazine na Empire pinarangalan. Alamin kung sino-sino ang nagwagi sa ating unang chika. Muli na namang kinilala ang galing ng ilang movie personalities sa London. Yan ay sa Empire Film Awards, ang taunang awarding ceremony na idinaraos ng Empire Magazine. Mismo mga reader ng magazine ang pumipili kung sino ang mananalo ng mga tropeyo. Ang Avatar ang nagwaging Best Film at si Direk James Cameron naman ang Best Director. Ang bidang si Sam Worthington ang tumanggap ng award. Ang Sherlock Holmes naman ang nakasungkit ng Best Thriller Film Award na tinanggap ng direktor na si Guy Ritchie. Ang bida naman itong si Jude Law pinarangalan bilang Empire Hero. Si Gwyneth Paltrow ang nag-present ng parangal. Robert Pattinson at Emily de Ravin masaya sa pagganap sa romantic drama film na Remember Me. Ayon kay Emily, una pa lang niyang nabasa ang script ay nagustuhan na niya ito. Aminado naman siyang hindi niya pakilala si Robert noon dahil sinimulan kasi ang conceptualizing ng pelikula bago pa ang success ng Twilight movies. Tungkol ang Remember Me sa relasyon ng dalawang magsing-irog na sa New York na mahaharap sa family problems. I don't think I've ever reacted so strongly to a script. I laughed, I cried, I felt sort of every emotion for every character, which is great, but also unusual. It's about quite a lot of different things. I mean, in a lot of ways it's to do with how people that deal with the later stages of grief and how it affects a family dynamic. At mga